Breaking news po mga kababayan. Nako po, eto na. Tatay Digong, lalaya na talaga ito. Totoo kaya mga kababayan? Dahil ang abogado ni Tatay Digong na si Nicholas Kaufman, dinurog ang depensa ng mga nagkaso kay Tatay Digong sa ICC. Mahinang mahina. Kaya si Kaufman, mahal na mahal ng mga Pilipino. Kaya si Tatay Digong, posible makauwi na ito. Nako, mga kababayan, maganda ito. Pero, merong pasabog si Panelo. Paano kung si Tatay Digong ay abutan ng huling hininga, huling araw sa ICC? Ano ang mangyayari? Ano ang magiging kapalaran ni Sara Duterte? Anong magiging kapalaran ni BBM? Nako, delikado ito mga kababayan. Isang apoy na tila sisilab sa buong mundo. Si Tatay Digong pag inabutan ng huling araw sa ICC. Nako mga kababayan, nakakalungkot po ito. Ito po, si Atty. Panelo. Pakinggan po natin. Nakakaiyak po ito mga kababayan. Ito na po. Pakinggan po natin. Gusto niyo rin po bang mag-react doon sa revelation ni Senator Amy Marcos na may mga pera daw po na meron din na i-turn over sa ICC? Yes, investigation? Hindi ko pa nakikita $2 yung mga million. allegations na yun. I'd rather see it before making any comment. Any comment? Okay, sir. Attorney Sal, kayo po. Yung about doon sa allegedly $2 million paid to the ICC investigators. Nabasa ko yung affidavit nila, masyadong detalyado. Sobrang detalyado na hindi mo mapapasinungalingan. Nandun yung plate number, pati aeroplano, yung mukha ng mga ICC investigator. Kumpleto pangalan, binigay nila mga pangalan nila. At saka, at this time, dapat meron ang sinasabi si Saldico na hindi ko mga tao yan. Tapos, the other day pa yung press conference eh. And in fact, they are validating what Saldico was claiming tungkol doon sa mga pera. So on the basis of that, mukhang totoo. Mahirap gumawa ng gano'n. Detalyado eh. Paano mo i-inventuhin nyo? Pati yung mga maleta doon, pati yung mga bundles of pera, nandun lahat eh. Ang tanong dyan, anong gagawin ng gobyerno ito? If it's true na they are going after these plunderers. Sige nga. Nandiyan na ebidensya. Nag-press con po kanina si Senator Amy showing Okay, yung... so, paimbestigahan daw. Opo, Yes. investigation. Yan naman, si balat kayo lang yan. Ginagamit lang niya ng mga marino. Mas I'd rather focus on the marine. Sila ang tunay na magsasabi ko. Totoo hindi. I'm not sure kung nasagot nyo na po. May application na po ba for you to become sa ICC as defense team, part of the defense team? As far as I know, my own son, Paulo, has applied for my accreditation. I see. So, meron po bang at araw, expect kayo na makakapasok at nadadalaw nyo na si dating Pangulong Hindi namin Duterte? alam yun kasi may mga requirements, may process yan eh. So hindi namin alam how long it will take. Ano na yung panaginip namin na makita siya. Just to have a glimpse. Yes, when was the last time you've seen him? Well, The last time you March saw PRR? 14. 15? 14. No. 14, 15, 16, 17, 18. Ayan mga kababayan, tila pahirapan pala na makita si Tatay Digong. May proseso na sinusundan, hindi basta-basta pala makita. O tara, tignan natin si Tatay Digong, nandito na tayo. Pero hindi pala ganun kadali mga kababayan. Nako po, grabe. Eto na si Panelo, may pasabog na. Ng last month? No. Last year? Last year. Last year. Go 1 year na, sir. Alright. How do you feel, sir, that it's going to be 1 year na sa March 12, yung pag-surrender o pag-kidnap natin yung Pangulo dito sa kustodiya ng ICC? So I feel sad. Sad for him, of course, as every Filipino. Ako, I was here for 3 months. I was only supposed to stay for a week. It became 2 months, became 3 months. Ako, may nakikita ako mga tao, nakakalabas ako.
nakakapasyal ako, may mga nakakausap ako. Ano kung yung nag-iisa ka doon? Sa edad mong yan. Sa mga panahong ito, ang lamig. Grabe yan. Hello everyone, I am Brad. Welcome. Mga kababayan ko, no? Anong sinasabi ng mga komento, mga kababayan? In this history, Marcos Jr. alongside the most corrupt budget of 2025 will be remembered. Sabi ni Gia Gonya Jeneline. Pasidon, I strongly agree with Attorney Panelo. This ICC hearing char-char lang. Ang ending nito conviction, not issue. If PRRD is guilty but only because bayad ang ICC. Nako po. Ito dapat ang lumalaban sa pagkasenador sa 2028. Tatay Digong, lagi kita pinagdadasal na sana makauwi ka na sa pamilya mo at makita ka pa naming mga Pilipino na nagmamahal sa iyo. Naiyak na naman ako. Nakakalungkot kung sino pa siyang nagmahal ng tunay sa kanyang bansa, siya pa ang pinahihirapan ngayon. It's now evident the ICC is just another political tool for the rich and powerful. The world is watching. Once is perceived not living up to its purpose, no will respect it. Nako po mga kababayan ko. Matindi po ito. Tuloy natin. Nakakaiyak na naman mga kababayan. Tuloy pa natin ito. So what's your greatest fear now for the former president? What's your greatest fear now for the former president? Sal, Ang greatest fear ko he passes away dito sa bansang ito, hindi sa atin. Sa edad niya yun marami siyang nararamdaman. Saka we don't even know kung this ICC is attending to his medical needs. Okay tayo. Thank you po. Thank you, sir. Matagal. Hindi namin inaatrasan yung kaso. tinanong ko siya, Yung kaso ito ba against him, pinakamahirap na krisis whatever sa it is, buhay? hindi naman inaatrasan. COVID ang Just bring him back home and we will address those cases Moran old man. before a Philippine court. Sa ating sovereignty bilang isang independent state, that you try these cases in a foreign land, in a foreign tribunal, na may kakayahan naman yung korte ng Pilipinas to try these cases. Yes, you were saying? May functioning government tayo. Bakit kinukuha sa atin yung dapat natin gawin? Ano? Hindi natin alam anong gagawin natin. Diba? Isipin nyo mga kababayan, itong ICC nang aagaw ng trabaho. Sa tingin nila, hindi nagtatrabaho ang judiciary natin. Wala tayong sariling batas. Isipin nyo, pinagmukha tayong mga tanga. Yung soberanya natin, ginagawang sanggol. Ginagawang bata na hindi makabangon ng sariling paa, hindi makalakad. Ano yun? Disabled ang mga paa. Hindi makakita ang mga mata. Hindi makapagsalita ang mga bibig. Kita nyo mga kababayan. Sino bang gumawa ng mga ito? Siyempre, yung mga kalaban ni Tatay Digong. Itong mga bangagista, tangalista na ito. Yung si Trillanes, kita nyo, kaya hindi manalo-nalo kahit kagawad ito sa Caloocan. Binabasura ng taong bayan sa Cubeta. Bumabagsak itong Trillanes na ito. Kaya pag si Sara Duterte nanalo, yari na. Magtago ka na, Trillanes. Yan ang sabi ng mga kababayan natin na nagmamahal kay Tatay Digong. Nako po, mga kababayan ko. Yari na. Kakaiyak. Of course, no, yung gobyerno mismo nagko-cooperate dito sa ICC. Parang medyo may kahinaan itong aming mga bigay namin sa inyo. Kailangan Ano yun? Decision niya yun. We cannot answer that at this point in time. You have to see that. At saka lawyer niya, ano na. But since you're all lawyers, if you were to advise the former president, tama ba ang kanyang, well, although sabi nyo nga, hindi siya nadidiktahan sa gusto niya, pero kung kayo ho, ang tatanungin, is it better for him now na not to appear at all? If you're asking me,
Opo, My sir, personal sir. opinion as a lawyer, Opo. mas magandang hindi siya mag-appear. Kasi hindi niya nare-recognize ang jurisdiction ng ICC. Recognize yung So that's jurisdiction. precisely It his validates reason. and dignifies the jurisdiction of the ICC if he will appear before the ICC. Might not as well appear. He's bringing his fight right on the court, right before the court. Same thing with your Eh, attorney, sir? Ako, ang akin naman, kung ako siya, pupunta ako doon, I will question his jurisdiction. Tatalikod ako, kakawin ko yung mga kababayan, kaibigan, and then I will beg leave. Alis na ako. Yun That's a ang- good one. ES. That's a good one. Ako from day one, sinabi niya sa akin, this is a sham proceedings. Yun lang ano niya. No? How do you expect me to participate here? I never thought that this would happen. Nandiyan na yan. Kanya yan. Kung meron man yan. So did you foresee this? I'm sorry? Did you foresee these things to happen? Like, did you ever imagine that it would reach up to the confirmation of charges? We Or didn't nung even una foresee lang na you naisip would be arrested by this government. Who would ever think na tao mo, palalayasin mo dito, padatayin mo sa ibang bansa para pahiya sa buong mundo na ito. Ano? Buong bayan na nagsasalita, masaya kami sa kanya. Umalis siya ng opisina, 83% ng approval rating. Nawala siya sa opisina, mas lalong tumaas ang kanyang approval rating. Ano ang pinagsasabi nila? I'll put it in the words of the incumbent president. Who would ever think na babawiin niya yung sinabi niya in December of 2023 in a letter addressed to the Vice President that I will not cooperate in any with and I do not recognize the jurisdiction of the ICC and will not cooperate in any way, shape, or form. Who would ever think na babalik na rin niya yung sinabi niya? Ayan, si BBM yun mga kababayan. Nagsalita sa hangin. Sinabi niya sa hangin. Akala niya walang nakarinig. Binaliktad niya yan. Sinuko sa ICC. Kaya mga kababayan, anong masasabi niyo dito kung sakali si Tatay Digong ay abutan ng huling araw sa ICC? Ito po ang nakakatakot na magiging kapalaran ni Tatay Digong. Panelo, greatest fear is Duterte passing away in The Hague, not in the Philippines. Yan po ang nakakalungkot mga kababayan sa realidad. Dahil nga po, sa edad na po ni Tatay Digong, 81-year-old, merong mga karamdaman sa katawan, sa kanyang kalusugan. Mahinang-mahina na pong maglakad ito. At wala pa siyang kasama doon. Hindi nga natin alam kung itong ICC na ito ay binibigyan ng tamang pagsusuri o pag-aalaga sa kalusugan ng ating mahal na si Tatay Digong dyan. Sa tingin nyo mga kababayan, kaya kung sakali may mangyari kay Tatay Digong hindi makauwi, eto na. History repeat itself. Sabi nga ng mga tao pasensya na kayo mga kababayan, babasahin lang natin. May makakaladkad palabas ng palasyo. Naku po mga kababayan, wag naman sana. Wag naman sanang abutan si Tatay Digong ng lagutan ng hininga sa ICC. Ito ay nakakatakot na pangyayari sa buhay ng isang Pilipino na para bang ibinenta sa ibang lahi. Doon ginatasan, kwinartahan ng mga politikong ganid sa pera. Kita nyo po yung nangyari ngayon. Sumabog yung mga sundalo na marino or marines na sinasabi yung mga matataas opisyal ng gobyerno, senador, congressman, tapos sasabihin ng isang chairman ng Blue Ribbon Committee, ito ay isang destabilization plot. Ito ay isang political color. Isipin nyo, Blue Ribbon Committee Chairman ka, Lacson. Saan ka ba naglilingkod? Sa bossing mo? O sa taong bayan? Pinagtanggol mo yung kaibigan mo, si Tito Soto.
Legit man ito o sabi-sabi ito, imbestigahan mo. Hindi yung mag-aabogado ka kagad. Yan po ang sinasabi ng mga kababayan natin. Kaya isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po mga kababayan. Mabuhay po.